Kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Amber, late 30s, at isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Valenzuela. Matagal na akong suki ng mahiwagang Burnay pero ngayon pa lang ako sumulat. Sana po ay mabasa ninyo kasi kailangan ko po ng payo. Nagsimula po ang problema ko nang malaman ko na may nangyari sa asawa ko at sa katrabaho niyang single mom. Allah. Alam ko naman po na hindi seryoso kasi si single mom kilala talaga na pumapatol kahit kanino. Lahat na yata ng kaopisinang lalaki na karelasyon niya kaya wala namang sumeseryoso. Pero hindi ko po matanggap ang ginawa ng asawa ko. Nawala yung tiwala ko at hindi ko na ninais na makasama pa siya. Nag-usap kami at nagdesisyong maghiwalay. Nahirapan ako nung una. Akala ko hindi na mauubos ang luha ko. Masakit sa dibdib kapag naiisip ko na hindi na buo ang pamilya ko. Nahirapan akong matulog sa gabi at parang laging may nakabara sa lalamunan ko at nahirapan akong kumain. Nawalan ako ng ganang mabuhay. Pero unti-unti, pinilit kong ibangon ang sarili ko para sa mga anak ko. Batid ko na ako na lang ang aasahan ng mga bata. Kahit naging mabagal ang pag-usad, kinaya ko naman. Nakakatulog na ako ulit na mahimbing. Nalalasahan ko na ulit ang pagkain. Yung walang patid na pag-iyak ko dati, napapalitan na ng ngiti. Nag-focus ako sa trabaho at sa mga anak ko. Iba ang naging kwento ng asawa ko. Umuwi siya sa kanila at nagmukmok. Hindi kumakain at hindi natutulog kaya namayat ng sobra. Dumating pa sa punto na isinugod sa ospital dahil nagtangkang magpakamatay. Tinawagan ako ng mga biyanan ko at pinakiusapang patarihin ko muna sa amin dahil hindi na nila kaya. Naawa ako kaya pumayag ako. Bumagsak ang katawan ng asawa ko pero sa bahay namin kumakain siya. Nakakatulog din kahit paano. Nagigising lang kapag madaling araw at umiiyak. Pinapakalma ko. Nicole and Diego, sa kaibuturan ng puso ko, naiinis ako. Bakit ganito? Bakit parang siya pa yung biktima? Siya naman itong nagloko. Ako na nga yung sinaktan, responsibilidad ko pa na maging okay siya. Nahihirapan ako sa sitwasyon namin ngayon kasi wala na akong nararamdaman sa kanya. Gusto ko na lang pong mag-move on. Ano pong gagawin ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Amber. Well, Amber, unang-una sa lahat Ang pangit nung... Nakakita na po ba kayo ng ganun, guys? Yung babae, postura, ganda, pero... Ayan, so Amber, Amber! Kung humihingi ka ng payo sa amin, make sure na ihanda mo sarili mo. Bakit? Ano muna sasabihin mo? Kumbaga, i-real talk na, hindi namin to isi-sugarcoat eh. Okay. Hindi namin to isi-sugarcoat yung mga opinion namin. But at the end of the day, it's your decision. Correct. Choice mo pa rin. Ilalatag lang namin yung mga possibilities. Ayan. Sige. Una, syempre,
Ito yung problema natin mga tao eh. Agad-agad tayo nagdidesisyon. Ako nakita ko agad yung problema ng pride dito eh. Na, Sino ang may problema? Si Amber. Totoo ba, Jigs? Yes. Kasi unang-una mama, lahat naman tayo makasalanan. At some point of our life, nagkakamali tayo. Pero kasi nasa loob tayo ng marriage eh. So, hindi naman perpekto lahat magkakasala at magkakasala eh. Magkakamali eh. So, ang nangyari, dahil mas inano niya na supposed to be, di ba? Ako, biblically speaking, na kahit ang babae, magpasakop ka sa asawa mo, why not give a chance, di ba? Ulit. Oo. Kasi nakita naman natin na, well, ako kung ilalatag yung naging sitwasyon ng asawa, nakita naman natin na hindi niya na rin, yung naging effect is, hindi siya nakamove forward. Oo. Sising-sisi at iba yung take ko, Jags eh. Sige, okay lang. Hindi ang sa akin kasi sabi ko nga sa iyo yung panloloko, palibasa kasi ilang beses mali na akong talaga yun. Mali kasi talaga siya. For me, it will take time. Parang feeling ko lang, dito kay Amber, parang feeling ko lang sa sitwasyon niya, hindi ko kasi alam kung gaano kabilis o katagal yung part na binalik mo siya sa buhay mo kasi ayaw na siyang alagaan ng kanyang family. Feeling ko, obviously, si Amber hasn't totally healed from it eh. So parang ang hirap, kaya hirap siya for now. Yes, na that's legit yan. Yun. Kaya gets ko yung pwedeng magbigay ng chance. Kaya nga ako honestly, Jegs, pagdating sa panluloko, tapos na binibigyan sila ng tsansa, nabibilib ako sa mga taong yun eh. Kasi parang, ang hirap nun. Ako overthinker kasi ako, Jegs. Parang, iniisip ko pa lang yung ginawa ninyo, mababaliw na ako. Alam mo, as an overthinker, parang hindi ko siya kayang matingnan kasi nilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon ni Amber, parang gets ko yung diri niya, gets ko yung irita niya, gets ko yung inis niya kasi tapos ako pa ikaw naman tong may kasalanan, kaya ganon maybe this will eventually heal through time. So kaya hindi ko masabi kasi parang ang feeling ko dito sa pagkakwento ni Amber, parang unfair. Parang na unfair. Ako na yung niloko. Tas ako pa yung mag-a-adjust. Ang lumalabas ay ako pa yung mag-a-adjust para sa iyo, 'di ba? I'm trying to put myself back together. Tsaka ang feeling ko dito sa storyline, ang bilis kasi, parang hindi ang dami tayong mga detalye na na-miss eh. Oo, 'di ba? Like kunyari, 10 taon na nakalipas ba o 5 taon. 'Di ba? Feeling ko it would make a difference. Ang feeling ko kasi linggo. Kasi ewan ko lang kasi kunyari, okay, let's say magparehas na magkaiba, parang kunyari yung paghiwalay namin ni Chris Chopper, okay? Hindi ito katulad nung kay Amber, 'di ba? Iba yung feeling ko ngayon versus yung feeling ko nung bagong-bago siya eh. Pag may nagme-message pa sa akin once in a while na ngayon ko lang po napanood yung last episode ng Tambalan, it breaks my heart, ganyan. Nung nangyari, kapag nababasa ko yon nung first 3 weeks after it happened, yung puso ko para talagang sinaktan mo ang puso ko, di ba? Nilatigo, dinurog, ganun talaga yung heart ko. Pero pag, like kasi may kaka-message lang sa akin niya na ngayon niya lang napanood kasi nasa Cambodia siya eh. Seminarista na siya, by the way. Shout out to you. Nung pinakita niya yung picture, screenshot niya yung picture ng umiiyak kami ni Chris on our last episode, iba na yung feeling ko ngayon. Hindi na kasing sakit. So kaya feeling ko mahalaga yung part ng gaano ba katagal na yung nangyaring... Kasi naniniwala naman ako that time heals all wounds. Eventually maghihilo man lahat. Makaka-move forward. Katulad nga nang nangyayari kay Amber. Ito, real talk ganyan. Kaya siguro gumaan ka nun, especially with Chris, is parang you humble down your heart. Pero aminin mo yung totoo, the first time you feel betrayed. 'Di ba? Nasaktan naman. ka. Oo, kasi pero you decided mag-umpisa na naman. Ibabalik ulit yung damdamin. Yan. The moment you decide na you humble down yourself, gumagaan siya. Okay. Ang sinasabi mo ba is the moment that you accepted it and just realize yung hindi mo lang i-ano mo yung karapatan mo, sinaktan ka, pero
Lay down your rights. Hindi, actually, totoo ka rin naman. Nung inisip ko rin naman yung hindi lang ako, kundi siya din. Na parang, syempre may right din naman siya talaga na to decide his own life. Medyo parang okay, na-gets ko pa rin naman talaga. Pero yung panahon talaga, I mean, siguro pa ulit-ulit ako dun sa part na gaano katagal ba tong pinag-uusapan natin na kasi baka kasi parang ramdam ko si Amber G pa eh. Ano pa siya, hindi pa siya willing. Mainit-init pa eh. Baka bago lang to. Correct, hindi pa siya masyadong kalma. Parang ganun. Kaya ayoko rin muna siyang i-force. Yun lang yung sinasabi ko. Parang ayoko i-force. Pero kung in the context of marriage, kailangan talagang, may pagtanggap, ganyan. Eh di wow. Yung panlulok, awan ko lang ha, siguro, yun talaga siguro, Jegs, yung alam ni Lord kung anong ginagawa niya, alam ni Lord kung ano yung mga pagsubok na ibibigay niya talaga sa'yo. Kasi yun yung mga pagsubok na kakayanin mo. And very vocal talaga ako dito na pag feeling ko panluloko talaga yung magaganap, hindi ko sure talaga ikabubuhay ko talaga. Parang katulad, hindi nyo lang po alam kasi talaga yung mga pagsubok ko eh. Alam ni Jegs yun eh. Malulupit po sila. Hindi po sila simpleng pagsubok. Yes. Pero carry ng powers ko. Diba? Pero yung panluloko, hindi ko siya mawi. Kaya hindi binibigay kaya hindi siya binibigay sa akin. Kaya siguro parang iba din yung parang outlook ay yung parang POV ko tungkol dito na parang unforgivable siya. Ganon. But I know of people and believe ako sa kanila na talagang in-embrace nila yung true meaning of being in a marriage na yun nga they make mistakes for better or for worse. Yeah. Ganon. Yung ganon. Nabibili ba? Di wow po kayo. Iba yung akin, di ba? Hindi siya madali. Hindi siya talaga madali. Pero ang sinasabi mo, Jegs, kahit may lokohan na nangyari, tanggapin pa rin. Yes. Oo. Kasi I always go back at the message of the cross. Ilang beses ba natin sinuway si Lord? Wait lang 80 million, almost 0.76 entire of our lives, diba? Every second of our lives. So, pero always sa papatawad. Pero Diyos siya ha. Pero again, Amber, hindi to madali Hindi madali. Ang ibig ko lang sabihin, bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo yung pride kasi yun kasi ang pinaka-root talaga ng mga kasalanan, pagkakamali natin na hindi natin ma-lay down yung na pagbigyan. Kasi tayo yung inagrabyado bakit ako ako na nga kinawawa tapos ako pang mag-a-adjust. Kasi ganun yung feeling niya eh. Yes. At sinabi niya rin yun, di ba? Baka nga fresh pa nga eh. Feeling ko fresh pa eh. Mainit-init pa to. Baka 1 week lang hindi pa lang kumain. Kaya nga eh. Baka 1 week pa lang hindi kumakain yung mister mo. Kaya nga feeling ko. Hindi, alam mo, it's different. It's different when it's a workmate na nahiwalay sa'yo versus yung asawa mo eh. So, feeling ko hindi din siya kasi talaga madali. It will heal through time. Ma-force yung feelings mo eh. Oo. Kaya parang gets ko siya. Pero yun nga, Diego is presenting a new, different POV. Hindi naman new. Different POV lang. And totoo naman yung for better or for worse. Pero gets ko kunya si Amber nang kinigyan tapos hindi pa siya nakaka-move forward. Ang nasa isip niya, for better or for worse. 'Di ba? In kaligayahan. So nung nagligaya sila nung single mom, hindi naman ako kasali, 'di ba? Iniisip ni Amber, kasali ba ako doon? Hindi kasi 'di ba yung ako kasi kaya ako in-overthink yan, Jegs, kasi yung proseso bago kayo nakarating doon sa talaga siya madali. Sa shock-shockan, 'di ba? Proseso siya eh. Hindi yun, Jegs, nag-decide kayong mag-taxi. Kung may sasakyan si kuya, nag-decide kang mag-switch ng ignition. Which is true. Totoo yun. Madami na traffic kayo sa Buendia bago kayo nakarating sa flower group sa Pasig. Paano mo nalaman yun? Hindi, kwento lang. Kwento lang, 'di ba? Nag-U-turn kayo din sa may Santa Mesa bago kayo nakarating doon. 'Di ba? So, along the way, pwede niyong isipin na wala lang as an overthinker like Amber na parang yun na yung tumatakbo sa isip niya ngayon eh. Hindi kaya ramdam ko fresh pa to eh. Basic yung pagkakamali yung kasalanan ng husband. Kaya nga, ito yung naging effect sa kanya eh. Yeah. Pero, para naman ma-overcome ito ni Amber, hindi lang pwedeng magpapakamaawa, iiyak yung husband. Kailangan niya i-win yung trust. Yun din. He has to do something eh. Yun din yung naisip ko na syempre sige gets ko na okay, magpasakop, intindihin na ikaw din may mga sariling kasalanan, ganyan.
We get it. Pero win her back naman. Oo. Diba? Anong kawawa ka na lang dyan, hindi ko kumakain. Alam mo Nakakairita kung bakit ko kaya? nasasabi yan? Bakit? Been there, done that ka Si ba? dati. Oh my gosh! What a revelation! Sasabihin ko bang dito ba? Ang dami ko question! Kanina parang mahina ako, ngayon parang lumakas ako. Chismis yan! Diba? Ayan, no. At may pagpapatawad na naganap. Yes. And may winning back na naganap. Yeah. Hindi ka pwedeng tunganga lang, hayaan mong tanggapin ka ulit. And win her back. At nandito kami ngayon sa point ng marriage namin, ng life namin na masaya kami. Oh, diba? Diba? At nalagpasan nyo yun. Yes, hindi yun, at hindi ito pagsubok na madali Yeah, Lalo na para dun sa girl. Oh Tama, my gosh. tama. Bagong lodi ko na yung asawa mo. Chareng! Ay, nako! Nakakaloka! Hindi siya madali. Hindi talaga siya madali, and it will take time. And it's a struggle for both. Yes. Na gusto niyong buuhin pero may forces na parang Hindi na. Oo, parang ganon. Pero babalik ulit. Oh my gosh. Oras natin, 1:39. Ako pa kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong na-shock na Nicole Ayala, kumikinang niya na mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!